Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Kabiyahe. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, nandito tayo sa ating programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Okay, magandang araw sa iyo, partner. Siyempre, magandang araw din sa ating mga tagapanood at taga-subaybay dito sa ating programa sa My TV6. At magandang umaga, magandang araw sa ating mga ka-opisina dyan sa My TV6. Siyempre, sa pangunguna ng ating Hepe, Mr. Christopher Sanji, ang ating program manager. Siyempre, si Miss Pets Oka, and ang ating admin na laging nasa office, si Maylene Rosalion. Ang ating technical director, si Simon Restreveras. Ang ating editor, si Dan. Tapos si Earl, ang ating production staff. Ang ating pilot ay si Celso. Okay. At ang ating marketing staff ay si Kuya Melvin. Yes, syempre at sa family ko din sa Provincial Information Office. Magandang araw sa inyong lahat. At nakakatuwa dahil talaga namang busy-busy ang ating mga opisina dahil may mga kaganapan talaga ng mga nakaraang araw. Syempre, katatapos lang ng Anilag Festival. Siyempre, naging busy din ang My TV6 staff and crew. At siyempre, yung ating programa na patuloy na umiikot. At ngayon nga ay masayang-masaya tayo. Ayan, at narito nga tayo sa Santo Tomas, Batangas na partner. Ano masasabi mo dyan? Siyempre, tuwan-tuwa tayo kasi nung umaabot na tayo dito sa Batangas, nung nakaraan nga, di ba, nasa Pila Laguna tayo. Yes. Tapos, Pagsanhan. Pagsanhan. Tapos, meron na rin tayong dinayo dito sa Santo Tomas. Yes. Siyempre, yun ang JLA Ramen and Sushi Spot. Sushi Spot. Nakakabulol. Oo, at binabati natin si Sir Jairo and si Ma'am Lani. Siyempre, salamat sa kanilang warm accommodation. Warm na pagtanggap. Sobrang nakakatuwa yung mag-asawang yun. At talaga namang napakabait. At talagang kinilig din naman yung ating staff dito na talagang At maririnig nyo yun. Abangan nyo talaga kasi talaga maririnig nyo yung hagalpak ng aming crew dito dahil nakakatuwa yung mag-asawa dahil syempre inalam natin yung pinagsimulan ng kanilang buhay nila. Syempre alamin natin bakit sila nahilig sa negosyo. At ang nakakatuwa ay sabi nga ay nagsimula sa pagiging mag-boyfriend, naging mag-asawa, naging business partner. At saka, syempre, naging OFW sila. Naging OFW. Kumbaga, lahat din talaga ng pagsubok ay mararanasan. Pero, nakakatuwa dahil nga ngayong mag-asawa na sila, ay naging isa na lang ang kanilang, ang kanilang pinagkakabisip. Talagang, habang ini-interview sila, magkahawak kamay. Yes! Ay, akala ko hindi mo na po na yun. Napuna ko yun. At saka, nakakatawa kasi tama yung sinasabi ni Miss Lani na yung isa ay field worker, yung isa naman ay office worker. Ibig sabihin yung isa talaga nag-stay lang sa opisina at si lalaki, si Sir Jero ang siyang talagang naghahanap kung saan may magandang makukuhanan ng supply nila. Pero sa tumagal naman ay nagsusupply na rin sila ngayon. So pwede tayo makabili sa kanila ng mga sushi supply. Pwede tayong bumili sa kanila yung masarap yung nila. Yung kinain natin na hindi inabot ni Miss Pets. Yung gyoza. Yung gyoza, ayan. And masarap talaga yung ramen nila. And lahat. Tsaka yung sushi nila, hindi kayo magsisisi, dayuhin yan. Oo. Sabi nga, kumbaga syempre sa buhay natin, hindi naman lahat talaga makaka-afford na bumili o magpa-cater ng ganong Japanese sushi bar, parang ganon. Pero pag pumunta kayo
sa JLA ay makakakain kayo talaga ng masarap, na mura. Murang-mura. Diba? Mura, affordable, and Masarap. at mabilis i-serve. Yan. Patatagpuan nyo lang pala ang JLA sa Barangay Maharlika. Tapat lang ng SM. Yes, sa Liana siya ng sakop din siya ng Liana. Yes, yes. Nandun Yes. lang siya sa harap. Kumbaga, kantong-kanto siya, makikita niyo siya. Kita-kita talaga. At ngayon, partner, ipakita naman natin yung iba nating mga video and photos para naman malaman nila na talagang masarap ang ating pinuntahan. At Yes. makikita nila na kung gaano kalalaki, kagaganda, kadami yung mga sinerve na food sa atin. Makikita natin sa ilang patalastas ang aming mga pinuntahan. Ayan, dito lang yan sa aming programa. My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. At nagbabalik pa rin tayo dito sa programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan, ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At syempre ngayon nga, sabi namin, nandito tayo sa probinsya ng Batangas, dito sa Santo Tomas. At ngayon nga po ay makakasama natin ang ating mga guests. Walang ibang kundi si Sir Akon and si Sir Renz. Ayan, Ayan. Sir Renz, Hello ay po. bumati po kayo sa ating mga tagapanood. Hello po sa mga viewers po ng MyTV6. Biyahe tayo. Ayan, si Sir Renz. Magandang araw sa inyong lahat, especially sa TV6. Hello, kamusta kayo? Ayan, ako nakakatuwa kasi napanood ko lang to si Sir Renz nung isang gabi talaga. Natutuwa ako kasi yung vlog niya na nagluluto siya ng sisig. Oo, kaya tuwa-tuwa talaga ako nakita ngayon si Sir Renz. Di ba Sir Eko, nakwento ko sa'yo kanina. Ayan, at ngayon nga nandito nga tayo sa Tirahan. Dito sa Barangay San San Miguel, Vicente. Santo Tomas. Tama? San Miguel? San Miguel. San Miguel. O yun. San Miguel, Santo Tomas, Batangas. At syempre, bago natin pag-usapan yung kanilang business ay mag-brief history lang tayo sa kanilang pinagsimulan bago ang tirahan. Yan. Kwento nyo naman po kami, kayo po ba ay saan po kayo nagkakilala? Estudyante, magka-classmate, barkada talaga, mga ganun lang po. Ako po, galing po ako sa industry ng hospitality. Sa hotel ako nagtatrabaho. So, way back nung nagkaroon ng pandemic na nawala ako sa field ng hospitality. So, napunta ako sa company ng mami ko, which is yung construction company. Nagkaroon kami ng project na kung saan nag-handle kami ng almost 300 na tao sa construction. Tapos, nag-hire kami ng cook. Doon ko na-meet naman si Ren. Okay. So, si Sir Renz talaga ay cook. Di ba? Actually, galing din ako sa restaurant. Tapos, yung friend ko, nagkaroon ng hiring, sabi, kasi pandemic nung time na yun eh. Sabi, sama ka sa akin, meron hiring na po. So, ganoon na po yun kasi pandemic eh. Kailangan mag-market na eh. Kaya, yun, doon ko din namit si Akon. Okay. Nag-collab lang kami ng mga experiences, which is ako sa kusina, siya sa operations. Ang galing naman. Parang yung last episode natin, merong nasa operations and meron talaga nasa hands-on sa kusina talaga. Pero paano po nag-come up po si Sir Akon si Sir Ren sa inyo na magtayo ng business? Well, actually, yung bago kasi sila, siyempre sa construction. So, dapat masarap yung kinakain, masarsa. So, na-recognize ko talaga yung, tatlo sila nagluluto. Pero lagi ko tinatanong, sino nagluluto niya itong So, talagang masarap yung lasa nung paborito ko pa yung atay
ng baboy na sinasarsahan. So, yun nag-recognize sa akin, tapos yun, found out ko sa tatlong cook namin, siya yung nagluluto, sabi. Kaya hanggang sa nag-ano kami na yung mami ko, sabi mag-business kami. Sabi ni mami ko, bakit nagtatrabaho ka pa, nag-empleyado ka pa, kung kaya mo naman, kumbaga pinapayaman mo yung ibang kumpanya, bakit hindi mo payamanin yung sarili mong kumpanya na itatayo mo. So from there, sinimulan namin yung first step na magtayo ng negosyo na kung saan doon yung expertise namin pareho. Okay. So, bakit naman po cafe and restaurant ang napili? Ang konsepto kasi ng tirahan, Okay, bahay. and bakit tirahan na din? Diretso na rin tayo sa tanong kasi sasagutin na ni Sir Akon no? Ayan. Bakit siya nagkaroon siya ng cafe and restaurant? Bago doon, kami po, since yung property talaga namin nasa Paco, Manila. So napunta kami sa Batangas dahil sa construction project namin noon. So dito, no permanent address. So lipat-lipat kami ng tirahan, wala naging permanente hanggang sa bakit yung ipapangalan namin yung isang kasama namin which is kaibigan namin na for almost 10 years na kasama namin. So gawin niyo lang parang tirahan. So kaya siya naging tirahan, parang bahay. So ang konsepto namin, hindi naman namin kayang tapatan yung mga ibang mga fast food companies na malalaki. So yung mga subdivisions, yung mga target namin na kung saan hindi na sila lalabas. So, pinagsusumikapan namin na makumpleto lahat ng pangangailangan pagdating ko sa pagkain at sa mga beverages. So, kaya may kape, siyempre, pag bahay o tirahan, andyan yung gusto mo magkape, gusto mo kumain, masarap. Tapos, siyempre, di mawawala yung KTV sa mga Pinoy. Yes. So, kaya meron din po kaming kantahan or karaoke room. Ayan. And partner, narinig ko parang ilang branch na ang tirahan. Diba, Sir Renz? Ilan na po ang branch nyo? 3. Tapos may ongoing construction kami sa Paco, Manila. Wow, Bali, saan napakagaling. po yun? Saan po yung tatlong branch niyo po? Dalawa ho dito sa Santo Tomas, Batangas. Tapos isa ho sa Quezon City, Muñoz. Okay. Then isa na po ang kinoconstruct po sa may Paco, Manila. Wow, ang daming Pero ito po yung pinaka-main, di ba? Ito po, dito po nag-umpisa lahat. Oo, dito nagsimula lahat. And maganda dito kasi parang ang daming tao talagang mahilig ngayon sa kape, di ba po? Yes. Mga pabata, matanda, talagang lahat. Tsaka yung tirahan din po, kasi di ba yung mga millennials ngayon, yung mga Gen Z, tara tirahin na natin to. Tama, yung term. Double meaning. Double meaning. Tirahan. Oo. Kaya- medyo tatlo yun. Tatlo. Isa. Isa, wag na muna. Kami sa utak na lang namin yun. Alam niyo na yun. Oo. So nakakatawa kasi tama po kayo yung mga Gen Z natin, yung mga talagang millennials natin dyan na ang hihilig talaga sa kape. Yes, tama. Di ba? Talagang iced coffee talaga is life sa kanila talaga. Kamusta naman po ang magkaroon ng sariling negosyo? Hindi madali. Kailangan mo kung nag-empleyado kami before, mas times 2, times 3 yung effort na gagawin namin o ginagawa namin. Pero yung process na yun yung titibay sa kung saan namin gustong pumaroon at pangarap namin na tapatan yung mga ibang malalaking companies. Yes. So, hindi naman sa isang iglap makukuha agad yun eh. Correct. So, nandun yung hirap, pagod, puyat, kasi nag-establish pa lang kami ng namin, yung pangalan, pati yung mga produkto namin. Di lang din ho kami nahirapan siguro dahil as is lang. Kumbaga, kaya mga terms namin sa mga pagkain. Oo. Meron kami. Mamaya, malalaman nyo. Sample, meron silang ducks. Yeah, meron kami mga ducks, jutes, or Oo. socks lang Diba? na mga milk tea. So yung mga term na yon ay angkop naman sa generation natin ngayon. And kay Sir Renz naman, ano naman yung paano naman yung experience na, syempre siya talagang nagluluto na siya Ano pa po yung challenges o challenging sa ginagawa niyo ngayon? Actually, ang challenge sa akin, maglabas ng menu na, kasi especially dito sa Batangas iba-ibang panlasa. So, ang ginagawa ko, kailangan kong habulin yung panglasa nila. So, kada labas ng item ng bagong menu, hingi ako ng feedback. So, tatanggapin ko kung siyempre, pwede din sa akin na
sakto naman sa akin yung lasa, tapos sasabihin nilang matabang, maalat. So, yun. Okay lang yung matabang kasi meron namang ano yun. No? And tatandaan po natin, ang Batanggenyo masarap magluto. Yes. Yan. Oo, kasi may experience kasi sa mga dating mga kapitbahay na Batanggenyo na talagang pag nagluto talaga sila, swak na swak talaga yung kanilang mga niluluto. And partner, matanong natin, ilan po ba ang empleyado nyo dito? Dito po sa main meron kaming almost 10 na empleyado. Wow. Tapos sa iba yung branch meron pong 8, merong 12. Okay, sino naman po nagmamanage ng iba yung mga Meron kami branches? mga officer in charge sa kanya-kanyang branch namin. Pero siyempre, kailangan din namin sila tutukan. Umiikot-ikot kami at meron kami schedule every week para ikutan lahat ng ano na yan. Di ba? Yung mga empleyado nyo po ba dito ay puro full-time o may part-time din po? Actually, lahat sila full-time dito sa main namin. Sa ibang branch po namin, meron kami mga students, working students. Tumatanggap po kami ng working students. At meron kami sa ibang branch namin. At hindi lang po yun, Miss Jenny, tsaka Apple. Most of our employees, hindi sila graduate. Yung Apple School Youth talaga. Tinanggap namin sila kasi same as, parang ako, di ako graduate. Kami dalawa, di kami graduate, pero hindi naging dahilan yun para mas pagigihan namin. And we're proud dahil di kami graduate pero nakakapag-hire kami ng mga graduate. Correct. Matataas yung ano. Nakakatuwa naman yun na nakakatulong talaga din kayo. Oo, tsaka hindi, reality lang Ah. ha. Dito sa Pilipinas, napakataas ng standard. Pagdating sa pagkuha sa mga empleyado. Totoo yun. Pero ano naman po yung diba? speaking tayo dun sa pagkuha ng empleyado, ano naman po ba yung hinahanap nyo sa magiging empleyado nyo? Importante yung Character, attitude. Attitude. Oo, Doon kailangan kami nagbe-base eh. Kasi yung sabihin natin wala namang experience, matuturuan naman yan eh. Tama. Ang hinahanap talaga namin yung may character, yung may puso, yung Yung alam mo yung alam mo yung may pinagdadaanan sa buhay. Kasi yung mga tao na yun, sila yung magsusumikap. Hindi sila basta aalis. Yung meron silang hugot sa Magtsatsaga, buhay diba? nila. At yung may pangarap din. Kaya sila, meron kaming mga programa sa loob ng empleyado namin na may mga incentives. Tapos, meron kaming grocery stores. Binibigyan namin sila ng ano doon na pwede kayo magtinda ng mga gusto nyong items. So, para in the future, marami kami, yung mga staff namin, sila yung trophy namin, magkakaroon sila ng kanilang negosyo. Very good. Partner, napakasarap ng usapan natin. Pero syempre, puputulin mo natin yan kasi meron pa tayong second part. Dito natin makikita yung mga bestseller nila. Kung ano ba yung pinagmamalaki ng tirahan. Yeah. Dito lang po sa ating programang My TV6 ay tayo. #ipagsabi. At nagbabalik pa rin kami dito sa programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ayan. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Syempre, narito pa rin tayo sa tirahan. O, diba? Okay, at ang nagluto nga po ngayon sa araw na to ay si Kuya Joseph. and si Kuya Junel. Si Junel. Okay. Si Sir Junel po ba yung pinakamatanda niyong, hindi naman pinakamatagal Pinakamatagal. na staff dito sa tirahan? Tama po ba? Ilan taon na po? 10 years na po siya. Okay, saan po nagsimula si Sir Junel? Dati siyang security guard sa hotel na pinagtatrabahuan ko. So, nung pandemic, kasama-kasama ko na siya. Before pandemic pa. Kita nyo, from security guard to cook na, chef/cook. Ayun. So, talagang hindi habang buhay na nandiyan ka sa posisyon na yan, di ba? So, talagang lalabas din yung hilig mo. Tama, partner? Si Tito Joseph po, saan po galing? Dati siya sa company, sa shipping company. Chef-cook din siya sa barko. Okay. So, kanina kasi may mga naiwan na tanong yung partner ko. Sige, partner.
Ano ba yung mga tanong na yan? Sino po yung nag-isip ng concept po at yung mga pangalan po ng bawat putahe niyo po dito? Kasi kung di nyo alam, talagang kakaiba po yung mga pangalan nila dito. Yan. Sige, Sir Akon. Actually, kami yung mga staff namin. Nagko-collab lang kami. Brainstorming kami pagka may time. Pagka maglalabas kami ng bagong menu. Yan, brainstorming kami. Kanya-kanyang batuhan ng idea. Tapos from concept, for example, yung tadyang ni Adan, kasi gusto namin medyo literal. Kaya sa tadyang, kasi sa Doon ribs, siya kinukuha. sa ribs ng pork. Kaya isip namin, okay ba yung tadyang ni Adan? So, yun, tadyang ni Adan. Then, from yung pangalan na yun, ibabato namin dito kay Ren. Sila iisip ngayon ng timpla, kasama sila Jonel, para pasarapin pa. So parang meron din konting aral dito, no? Kasi imagine mo yung sa tadyang, di mo malalaman na doon pala sa part na yun kinukuha yung yung menu na yun, and At part na mapapanood din nila yung anong magluto. yes, Talaga napakagaling ng ganda. magluto nila. Ayan, at kanina nga po, makikita nyo naman sa screen natin kung ano-ano po ba yung niluto ng sinasabi nating tito, di ba? Tito ng tirahan. Siyempre, sabihin naman po natin kung ano-ano po yung mga niluto. Meron tayong, trending to sa amin, yung itlog ni Judas. Oh, Itlog ni Judas. Kaya siya itlog ni Judas kasi Yes. of course yung soup niya is made from egg. okay. Parang even, then yung meron siyang main dish niya or ingredient niya is yung egg, tapos nilalagyan namin ng chili sauce na homemade namin. Kaya mahang siya, kaya siya Judas. Kumbaga pag kinain mo siya talagang wow, parang mapapano ka. may taksil sa likod, no? Kasi parang kung titingnan mo siya, napaka-sweet. Pero pag tinikman mo siya, nandun pala yung kick, no? Kaya parang ganon. And next ba, ano ba po Eto yung tayo. Ito naman po, is fish fillet with green goddess sauce. Oo, yan. Masarap yung sauce nila kasi ay blend yan, yung sikreto. Secret. Next Secret po. malupit. Ito po yung aming one of our best seller na beef tapa. Beef tapa. Sabi ko kanina, baka mas masarap to dun sa isang sikat na fast food chain. Huwag na natin sabihin, di ba? Baka magbayad pa tayo nun eh. Next po, ito po ay pork chop. Pork chop, diba? opo. Baka Pork po chop kasi with baka may ibang term na naman sila sa pork chop po eh. Kaya, actually, akala mo siyang burger steak, di ba? So, kaibahan dito ay pork Pork chop steak. po yung laman niya. Pero yung serving po niya, ganyan po siya karami. Sa Dax po. Opo. Originally po, nasa ano po yan, pagka isa-serve po is, since malalaki po yung pork chop namin, nasa sizzling plates po dapat yan. Yes. Eh, oo. nilagay na lang po namin muna sa plates. Okay. Then, yung next po natin is tadyang ni Adan. Ayan Yung nga yun. kasama. Ayan nga yun. Yung tadyang ni Adan. Tapos, yung pong binabalik-balikan namin na Nasa huli. sisig. Nasa huli ang pagsisisig. So, yan. Bakit nasa huli ang pagsisisig? Well, dito ho kasi sa lugar namin, marami nagsisisig. Tapos kami yung pinaka-last na nag-introduce ng sisig. Kasi yung typical sisig ng iba, syempre yung original sisig naman, may Authentic. tenga, yung authentic. Dito sa Authentic amin, purong pure joel. Okay. So, yung ano ng yung pangan ng baboy. Tsaka, mas yung mga millennials ayaw nila yung may matigas dun sa kasi sisig. pag yung tenga ng baboy, may matigas talaga doon. Tsaka iniihaw yun, di ba Yes. po? Pero ito, medyo mahaba, pinakamahabang proseso sa lahat, ito yung sisig namin. Kasi from pinapakuluan, iniihaw, minamarinate, tapos ayan, niluluto sa sizzling plate. okay. Matabaho talaga siya. So talagang ginawa siya with love. Ito naman sa amin yung sulyap sa langit, buto ni San Pedro, Ayan. o bulalo ni Pedro. Yan. Tatawa ako sa sulyap sa langit talaga. Kasi mapapasulyap ka sa langit kapag, alam mo yung ginanon mo yung bone marrow. Oo, ako lagot kayo. Sino ba dyan mahilig sa bone marrow? Pero ito naman, kung minsan mo lang kainin, hindi ka na mapapasilip sa langit agad-agad dito, di ba, Sir? Marami naman tayong choices eh. Kaya pwede sila Monday, magbubulalo sila. Okay. Tsaka ito, good for family. Madalas kasi yung iba, kumupunta pa out of the town, punta pang Tagaytay. So dito, di na sila, kumbaga makakatipid na sila. Yes, Sa sila. murang halaga, matitikman Kumbaga nila. yung lasa, swak na swak din naman, Yes. no? Pero bukod po dito, may iba po kayong menu na gusto Yes, kong banggitin po sa atin. Meron kaming mga all-day breakfast since ang penetration namin ay sa mga subdivision. So parang siyempre, typical na bahay, all-day breakfast. Andyan yung mga silog-silog namin, silog meals namin. Meron din kami mga pizza, Pasta, pasta, snacks, burger. Yan po.
Wow. Tapos meron tayong coffee. At the same time, kung gusto niyo sa gabi, may mga happy hour kayo, mag-chill, pwede kayo mag-beers. Yan. Ayan yung mga Ayan. drinks nila. Speaking kasi, dapat tatanungin ko na nga kung nag-offer sila ng beer since meron naman silang nakalagay dito na talagang nagsiserve sila. Ano po? So, if ever po na merong iinom, kasi di ba dito po sa ano yun, saan pong area sila? Sa kabila, meron kaming allotted side, sa kabilang side ng restaurant. Meron kami exclusive lang dun sa mga nagiinom. Tapos, Okay. during weekends, meron kami, pwede sila mag-karaoke. Okay. So, yung ano po, meron po kayong singer dito o mga banda po? May Nag-invite banda rin? kami, kami okay. ng mga pero minsan, siyempre, yung mga Pinoy kasi alam mo, mahilig tayo sa sa mikropono. Ayaw natin na agawan tayo correct, mikropono. So, tama. binibigyan namin sila ng chance na maging singer on Sa their own. kanila. Wow. Yes. Oo, tama yun. Para mag-enjoy din. Kaya yun talaga ang concept ng tirahan. Parang bahay. Nasa bahay ka lang, gusto mo mag-karaoke, may karaoke, gusto mo Chill, uminom, chill. gusto mo kumain, gusto mo magkape, andyan na lahat. Doon po sa Ayan. milk tea nyo, di ba meron po tayong sugar level? Ayan. Oo, yung May sugar may level. kakaiba silang tawag May kakaiba. dyan. Meron kaming tatlong size Yes. ng milk tea namin. Okay. So, meron kaming ducks para sa alam mo yung isa kasi yung maliit lang bitin. Okay. Oo. Tapos meron Tama. kaming sacks, sasaktuhan lang kung gusto masaktuhan. So, we called it sacks. Then, yung pinakamalit namin tawag natin ay Juice. Juice. Oh, diba? Oo. Pero yan, mahilig tayo sa duck syempre. Then sa Yes. sugar Sugar level din level, namin, ayan. meron po kaming ito po, yan. Sa coffee yan, sa coffee. Sugar level namin toothache Sa coffee. sa 25%, then tonsillitis naman po. Pun intended, for fun lang po yung mga Yes, terms natin. correct. Kasi di ba may mga Ikaw bata, millennials mahilig talaga. sila sa matatamis. So ayan. Wala. Diabetes, yung 75% na sugar namin. Then, kung gusto nyo talaga matamis sa patamis, talagang binabalikan ng mga cakes is yung see you next life. See you next Ayan. life. Meron kang, ano nga yung bulalo? Sulap sa langit. Ito, see you Meron next see you life. next life. And then, pag milk tea naman, meron silang Sa level ng sugar. Yeah, sa mga may mga level coffee ng level. coffee, Apo. oo, sa May coffee coffee level. level din po kami. Like for example, 1 shot po ng coffee, palpitate. 2 shots of coffee, insomnia. Then 3 shots of coffee, ito na yun, yung hallucinate. Hallucinate Yeah. ka na. Pero bawat shot po may additional po May ba? additional. May additional 20 pesos lang kami. Mura, okay. napakamura compared sa ibang establishment. So, ayan, talagang mamimili kayo kung ano bang the best sa panglasa nyo. Ikaw, Babe, anong panglasa mo dyan? Sa coffee ako, palpitate lang. Ako, insomnia talaga. Hindi, so- kasi insomnia din ako. Insomnia. Pero sa sugar level, toothache lang ako. Yan. Ikaw Ako, ba? diabetes. Ayan, siguro partner ngayon ay pwede na nating hinga ng konting Advice. para dun sa mga gustong sa mga kabataan, 'di ba? Kasi si Sir 14 years old lang nagbi-business na Yes. na napag-anuhan namin, napagkwentuhan namin kanya. So, Sir, konting advice po sa inyong dalawa para sa mga gustong pumasok sa mga negosyong katulad ng ganito. Una, dapat risk taker ka. Kung gusto mong magbago yung buhay mo, nasa sa'yo yun eh. Kung gusto mong diyan ka lang sa kinakatayuan mo, pwede kang patulog-tulog lang. Pero kung gusto mong umangat sa buhay, dapat risk taker ka, subukan mo lahat ng pwedeng and importante na makakuha mo yung tamang formula sa business. Dahil kapag may tamang formula ka, maski kunwari nagkaroon ka ng challenges, hindi maiwasan yon. Yes. Alam mo kung paano mo ito lulusutan. Hindi ho madali ang magnegosyo. Minsan, nasasabi namin, may time na gusto din namin sumuko, no? Pero ang naging lang namin is motivational. Pag nakikita namin yung mga customer namin na nakikita namin na pabalik-balik, paulit-ulit sila, ang sarap sa pakiramdam na kinikiramot. Okay yan. Kaya yun po ang ma-advise ko sa lahat. Tuloy lang kayo, huwag kayong mapagod. Or kung mapagod man kayo, pahinga lang, kinabukasan, bangon ulit. Yes. Then, tamang formula, tamang timing, at importante yung sasabihin ng customers kasi sila yung kakain nito. So, importante naghihingi tayo lagi ng feedback. Hindi naman lahat ng luto, may iba-ibang way of cooking. Yes. So, di lahat masarap, hindi lahat pasok sa lasa nila. Maring masarap sa panlasa mo pero sa customer mo hindi. So, importante na lahat ng ititinda mo, kung sino yung audience mo or market mo, dapat inihingan mo ng advice. Yan. And kay Sir Rance naman, syempre bilang ang ating cook, di ba? Yes. Ayun, sa mga mag-start ng business sa
young entrepreneur, tuloy nyo lang kung ano yung nasimulan nyo. Kasi nasimulan nyo na yan eh. Tapos, syempre, wag kayo susuko. Tapos, hingi lang lagi ng tulong sa taas. Actually, nasabi na ni Akon lahat eh. Hindi mo pwedeng copy-paste, di ba? Ayan. Sige, Katagdag na natin, partner. wala sa sarili. Yes. At syempre, yung business kasi nila ay hindi lang talaga sila yung magkaka-partner. Yes. Nandito rin yung mga family nila. Syempre, nandito rin yung tito, yung mother. Syempre, yung BFF na mother for all season. Di ba? Tsaka dito sa tirahan, Oo. hindi na sila yung trabahador, para sila talagang family na isang talaga. buong pamilya na talaga sila dito. Correct. At ito na rin po yung pagkakataon niya, imbitahan po yung lahat ng manonood mula Calabarzon hanggang dito sa Batangas na pumunta po sa tirahan. Iniimbitahan ho namin kayong lahat na pumunta, bisitahin ang aming mga branch dito sa Santo Tomas, Batangas. Meron din po kaming 2 branch dito sa Santo Tomas, Batangas. Meron din po sa Quezon City. So lahat po ng mga nasa Calabarzon, punta po kayo dito, tikman nyo po, tirahin ho natin lahat ng mga masasarap na pagkain namin at kayo na po humusga. At welcome na welcome ho kayo dito sa tirahan. FB page po. Ang FB page namin dito sa Batangas, Tirahan tama ba? Tirahan Santo Tomas. Santo Tomas. Tapos sa Quezon City, Tirahan Muñoz. Ayun. Search nyo lang po sa FB. Dito po, saan po ba matatagpuan ng tirahan sa Santo Tomas? Matatagpuan po kami sa Santo Tomas City, Batangas, sa San Miguel Barangay Road. So mapipin nyo naman po sa maps. Pag Yes. sinearch nyo yung tirahan Santo Tomas, makikita nyo po yon. See you. Pwede po Okay. salamat. Ayan. Oh, yes po. Tsaka gusto lang din ho namin pasalamatan siyempre yung bunga buo sa tirahan. Unang-una po si Jonel, yung mga kasama namin dito na wala dito. Madel, lahat kayo, Marvin, Robin, lahat kayo, maraming salamat po sa inyo. At sa mga staff namin, hindi na namin kayo isa-isa banggitin. Maraming salamat. Kayo yung dahilan kung bakit may tirahan at patuloy na nagsiserve sa ating mga customer. Hindi ganun kadali yung mga pinagdaanan natin, pero again, sama-sama, tulong-tulong, makakamit natin yung gusto natin. Ayan. Ayan. Very good. Nice, Napakaganda. Nice, sir. Napakagandang Napakaganda kasi syempre talaga unang-una papasalamatan nyo yung isa't isa. Yes. Syempre, kung hindi sa pagtulungan nyo pareho, wala Walang yung tirahan, di ba? And yung tama yung sabi nila kanina na hindi tapos sa pag-aaral, hindi mo kukunin sa ganitong trabaho. Tama yun, attitude first, di ba? Syempre, sila yung humaharap sa customer, sila yung humaharap sa mga maraming kliyente nyo. So, kung ano yung pinapakita ng cost ng mga tao or mga kasamahan nyo dito, yun yung magre-reflect sa inyo. Tama. Diba? So, partner? Ayan nga po. Maraming Maraming salamat salamat. po sa inyong dalawa. Thank you, Apple, tsaka Miss Jenny. Abangan nyo pa rin kami sa susunod na episode mula Monday hanggang Saturday. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. Ayan, at sagana po yun ng ikawalo ng umaga hanggang ikasyam. At Yes. meron po kaming replay sa hapon yan. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Jenny. Maraming salamat. Hanggang sa susunod, dito pa rin sa aming programa, My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi.